between 2003 and 2011, in that interim period, meron po siyang 82 bank accounts, and he did not deny that on the stand ho. So yun po ang nakikita po natin, at siguro naman sa unbiased observer, makikita naman po yung kung saan tumitimbang po yung ebidensya. Napanood po natin ang bahagi ng isinasagawang press briefing ng prosecution panel kanina. Bago yan, Mark, napanood natin itong bahagi naman ng naging statement, napakahabang statement ng Chief Justice kahapon dito sa Senate impeachment trial. Samantalang ngayon naman ay panuorin po natin ang naging pagdating niya dito sa Senado at pag-alis kahapon. Ito po yung galing pa po siyang Supreme Court. Ayan po, binabagtas ng kanyang convoy ang Rojas Boulevard papunta po ng GSIS compound dito sa may Bay Area ng Rojas Boulevard. Dapat natin maintindihan, Kathy, hindi ordinaryong government official itong ating nililitis. Ito po ang Chief Justice. Ganun na naman po kahaba yung convoy niya, at marami din po siyang supporters na kasama sa kanyang convoy. Itong Convoy na to, itong motorcade na to, Mark, ay naggaling mula sa Korte Suprema, kung saan bago sila umalis ay nagkaroon ng maikling misa at programa para pagsuporta dito nga sa pag-upo sa witness stand ng punong mahistrado. Kahapon nakikita po natin ang kanyang mga supporters na lahat ay nakapula. Karamihan po sa kanila ay may mga hawak-hawak na flag or mga banners na nakalagay na Acquit Chief Justice Corona. Marami sa mga ito, Kathy, are members of the Court Employees Association, at sa punto ito napapanood natin yung pagpasok niya mismo sa building ng Senado. Ito po yung entrance sa may lounge banda ng Senate. Hindi po itong yung ordinary na lagusan ng mga bisita o mga senador. Ito po ay reserved for people na binibigyan lang ng special access, gaya nga ng pinaliwanag ni General Balahadja kanina. Kasama po niya sa kanyang tabi ang kanyang asawa na si Mrs. Cristina Corona, na lagi pong nababanggit din dito sa paglilitis na ito. Kasama rin po niya ang kanyang mga anak. Yung isa pong nakapula ay si Carla Corona, na isa po sa mga nagmamay-ari ng Basa Guedote Enterprises. Maalala natin, speaking of the Basa Guedote, nandito din po sila sa building na ito kahapon para i-witness itong testimonyang ito, at inaasahan na si Chief Justice lamang, at yan nga po, siya ang naging kaisa-isang testigo kahapon, at naging mahaba ang kanyang pahayag. At nung merong naganap pagkatapos niyang magsalita ng 3 hours, tumayo ang punong mahistrado kasama ang kanyang may bahay na si Mrs. Cristina Corona. Nakikita po natin ang ekspresyon sa mukha ni Justice Cuevas na siyang lead counsel. Pinipigil po ang pag-alis ng punong mahistrado. Ito po ay sa hallway dito sa second floor, sa labas lang po ng Senate Session Hall. Nakikita po natin ito ang punong mahistrado. Nakasakay na po siya sa wheelchair. Galing na po siya sa Senate Clinic, kung saan sinabi nga po ng mga Senate medical staff na siya ay nagka-hypoglycemia. Siya po ay sinamahan ng mga Senate security. Mabilis ang pag-aksyon ng Senate security dahil sila minanduhan nga po sila ng presiding officer na isara ang lahat ng gates ng Senado para hindi nga po makalabas si Chief Justice. At mahaba ang kanyang testimonya kahapon. Pag-usapan pa rin natin ang kanyang naging pahayag. Pero bago yan, Mark, bago tayo pumunta dito sa press briefing ng prosecution, meron akong tanong kay Xiao kanina. Ang tanong ko sa kanya, anong reaksyon mo? Tila mabilis na ang mga magiging pangyayari sa mga susunod na araw. At the latest Tuesday, meron ng desisyon. Well, dalawang perspective siya, no? Some people would like him to appear again, magpunta siya sa Biyernes, no, as part of the test, the evidences. No, bakit? Kasi ang dami ng naliwanagan doon sa $82 accounts, no? Tama ba na maganda yung kanyang presentasyon kung paano ba ito naging 4, no? Pero again, it leaves us with the question, nasaan ang figures? At anong mga dokumento ang gamit? Na sana ma-explain pa, no, doon sa Biyernes. But some people, there's another perspective that says, kung hindi na siya darating ulit, matatapos na ito, this long national nightmare will be over, and it will be decided on Tuesday. Still on the dollar account, Attorney Joey, mukhang ito yung tumatak sa isipan ng maraming abogado, kolumnista, yung interpretasyon mismo ng Chief Justice dun sa provision na yon, at ininterpret nga niya ito na proteksyon sa sarili niya na hindi niya kailangang i-disclose. Why is it problematic for him, and specifically the Chief Justice, to interpret it this way?
ang malaking problema dito, gaya ng nababanggit ng maraming abogado at eksperto, ay dahil sa unang-una, doon sa batas na nagsasabi na kailangang ideklara lahat ng government officials ang kanilang assets and liabilities sa SALN, wala namang binibigkas doon na exception. Ang sinasabi doon, lahat ng assets kailangan ilista mo sa iyong SALN. Pumapangalawa, itong batas na nagsasaad na kailangan ilista mo lahat ng iyong assets and liabilities sa iyong SALN ay nagmumula sa ating saligang batas. Merong provision sa ating constitution na malinaw na sinasabing isang obligasyon ito ng ating mga public officials. May binabanggit ngayon si Chief Justice Corona na yung original na batas na tinatawag na foreign currency deposit accounts, may binabanggit doon na absolute ang confidentiality ng mga dollar accounts. Ang problema dito, ito ay nauna sa saligang batas. Pumapangalawa, ito ay hindi naman sinasabi dito sa SALN law na accepted or exempted from the obligation to declare all your assets. So parang ang sa akin, medyo mahina itong interpretasyon ng ating Chief Justice. Pangalawa na dito, ang kanyang sinasabi ay gusto niyang i-establish by practice of all the accusers na kung sila ba ay... To be specific, ang sabi niya, if you all don't sign, this affirms na yung hindi kailangan i-disclose. Tama po ba yun na magagaling sa kanya? Ang sa akin, isang natututunan natin sa pag-aaral nating ng batas ay yung tinatawag na legal or statutory construction. Anong ibig sabihin nito? Pag may dalawang batas na mukhang may konting conflict, ano ang iyong gagamiting rules para i-interpret ang dalawang batas na ito para hindi sila magkakasalisi or hindi magkakaroon ng conflict. In other words, i-interpret natin in a harmonious way. Maraming pamamaraan dito na sinasabi. Unang-una na dito, titignan mo yung 4 na sulok ng batas. Doon mo lamang titignan ano yung lingwahe, ano yung textual provisions ng bawat batas. Hindi naman pumapasok dito yung sasabihin mong ano yung practice ng mga nagbibintang sa akin. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ang una mong gagawin ay i-establish mo ang practice of how this particular provision is interpreted by other lawyers or other lawmakers. Hindi naman sinasabi na yun ang primary rule of statutory construction na iyong i-apply. Kaya medyo curious yung approach ng ating Chief Justice na yun kagad ang ginagamit niyang approach for statutory construction. Dito political siguro Kathy, ano? Attorney Joey, kanina nagbigay na ng timetable itong presiding officer at hanggang Biyernes na lang po ang binibigay sa depensa. Ano po ang maaaring mangyari kung sakasakaling hindi makakasipot ang punong mahistado para ituloy ang kanyang testimonya? Mukhang malinaw na sinabi na ang Senado ay magdidesisyon na hahayaan ng magkaroon ng summation ng bawat prosecution at defense counsels at magkakaroon ng desisyon either on Tuesday or at some other future point in time na i-determine ng Senado. No? Pero tungkol doon sa issue kung ano ang mangyayari between now and Friday, pwedeng sumipot pa rin ang Chief Justice, halimbawa bukas kung gumanda ang kanyang pakiramdam, pero hindi yata likely o hindi yata mangyayari yun. Ano? So Biyernes, isusubmite ng prosecution, ng defense, ang kanilang testimonial and written evidence. Pero yung pong testimonya niya, paano po yun? Dahil hindi nga po makokross kung sakasakali. Yun ang isang magandang pag-usapan siguro dahil sinabi ni Congressman Tupas na kanilang wini-waive ang kanilang right to cross-examine. Ibig sabihin ba nun ay dahil hindi na nila gagawing hadlang ang inability nila na mag-cross-examine kay Chief Justice, hinahayaan na ba nilang tanggapin in total itong testimonya ni Chief Justice kahapon? Mukhang ganun nga. Balikan ko lang konti. Yung mga tema, Professor Xiao, dun sa testimonya ni Chief Justice, dun sa Basa Gidote, mukhang it's family, one family against another. Unfortunately, isang parang within the same clan, ano. Tapos dun sa sinasabi niyang parang itong presidenteng hasindero versus parang sinasabi niya inaapi siya. What does this tell you about yung pag-intindi natin sa dynamics ng ating komunidad o ng ating society? Yun na nga, no? Parang state of the nation according to the Chief Justice, ano? In a way, hindi lang ito nire-reflect yung panahon natin ngayon, kundi yung panahon ng sinauna pa, no? Sabi nga ni, it's always been the struggle of the classes, no? At kung sino man yung mga nasa taas, it's the anarchy of families, sabi ni Alfred McCoy.
no? So yung mga nasa bayan natin, actually yung napakarami sa bayan natin, napakaraming yaman sa bayan natin. Ang maliit na porsyento niyan sa majority of the people, at ang napakalaking yaman ng bayan natin doon sa 5% of this country, no? So ito yung mga nakikita natin dito sa na tema, no? Parang nandyan lahat yung sa testimony na soap opera, nandyan, gusto rin ng Pilipino yan, no? A lot of things, no? Talagang naging emosyonal. Mark, kanina ay nakapanayam ng ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez ang ilan sa mga senator judges. Panuurin po natin ang kanyang naging pakikipag-ugnayan sa ilan sa kanila. Yan, gusto ko. What's your reaction to yesterday's hearing? What happened when he walked out? Nagulat talaga kami na bigla na lang siyang nawala sa witness stand. Dahil in my case, pinagmamasdan ko si Justice Cuevas. Nung sinasabi niya, itutuloy na yung direct, tapos tumingin siya dun sa witness stand, wala na yung kanyang witness. So, nagulat lang kami. So now, we have to, in light of the medical bulletins that we have been receiving, we have to now decide what to do next. So that's what the caucus is about. Hindi maganda yung nangyari kagabi, no? Kahapon yung pag-walk out ni Chief Justice. Dapat siyang nangunguna na magbigay galang sa mga institusyon ng ating gobyerno bilang Chief Justice. Ito ang nangyari. So nakakalungkot at hindi tama itong naging asta ng Chief Justice sa ating palagay. Hindi ka naniniwala na naging masama yung pakiramdam niya pagkatapos? Well, sabi nga ni Senate President, pwede namang sabihin, I'm not feeling well. Pero yung kanyang statement, I am the Chief Justice of the Republic of the Philippines, I wish to be excused. Tapos tumayo na lang. No? So, hindi tama yun. Nasa ICU daw siya. Masama yung pakiramdam niya. At siya naman Chief Justice, alam naman niya ang patakaran sa mga hukom. Napakasimple namang sabihin, ako'y masama ang pakiramdam ko, kung pwede bang ako'y mabigyan ng panahon para makapagpahinga. Hindi naman niya ginawa yun. May kapangyarihan naman ang ating korte, ang impeachment court, para malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang kondisyon. Hindi tayo papayag. Sa ngayon po ay nagsasagawa ng press briefing ang mga miyembro ng Basa Clan dito sa Senado. Panoorin po natin. Some of the points that he raised regarding Basa Guidote Enterprises, Inc. First, the statement of Chief Justice about our father, Jose Maria Basa III, are completely false. Our father suffered so much from the stress and anxiety brought about by these problems during the last 20 years of his life. And sadly, he did not see justice. And these issues were never resolved. And to hear the Chief Justice malign him and his name yesterday was one of the most painful moments in our lives. Jose Maria Basa was an honorable man who strongly believed in the justice system. He was very proud of his heritage. He never gave up his citizenship, even if he lived in the United States for the remaining years of his life. He said he was born a Filipino and he will die a Filipino. Contrary to what the Chief Justice said, our father was never unemployed. He was an agricultural entrepreneur and farmer and was even an agricultural consultant to the Philippine military. Because of his passion for farming and agriculture, our grandmother, Lola Charing, gave him the Libis property after he graduated with a degree in animal husbandry
from the University of California, Davis, rated one of the best schools for that field. He then developed the property into a farm, raising poultry, pigs, and fish. Our father worked hard to make the property productive, and he was even able to pay back the value of the property to my lola for 25,000 pesos. Contrary again to the Chief Justice's statement, the property was never in Asuncion Rocco's name. We would like to make a few statements regarding the Chief Justice's testimony regarding BGEI, Basa Gedote Enterprises, Inc. It is the family's firm opinion that the Corona's actions with respect to BGEI have been illegal, and they have simply, in effect, stolen the company from the other legitimate owners of the corporation. And we are ready and willing to argue this in front of the appropriate courts and to continue our late father's fight for justice. Chief Justice Corona said that we had been found guilty of libel and that we fled to evade prosecution. We want to state for the record that up to this day, we believe that the libel cases filed against my father and the other owners of BGEI, including Sister Flor Basa, were unfair, unjust, and were pursued due to the power and influence of CJ Corona and his wife, Cristina. Finally, we want to tell you that we want to have this closure for all these issues. Our family has been going through this difficult and stressful time for almost 30 years. We want this to end and not allow this to be passed on to future generations. I don't want my kids to deal with this. Despite our differences, we continue to pray for Cristina, the Chief Justice, and their family, and hope that they will find peace and comfort in finally putting all of these issues to rest. Thank you. Yan po ang naging statement ng nabinasa ni Carmen Basa. Carmen Basa, Okay. isa sa mga anak ni Jose Maria Basa na involved doon sa libel case at na may kinalaman doon sa transfer ng shares. Kasama natin sa araw na ito from the IBP, Attorney Trixie Angeles. Magandang hapon sa inyo lahat. Attorney Trixie, meron na pong opisyal na naging pahayagang Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines tungkol dito sa impeachment trial. Pakipaliwanag po sa amin. Actually, hindi pa ito official na statement. Ito ay personal na statement ni President Juan Libarios at ang sinabi niya ay kapag hindi daw bumalik at nagsumite para sa cross-examination ang nasasakdal dito, then ang naaayon lang na dapat niyang gawin ay mag-resign na sa kanyang posisyon. Dahil ayon sa batas, kailangan gawin niyang sarili niya available for cross-examination. Hindi pa ito ang official na stand ng IBP, ngunit hindi naman kami worried because eventually, hindi naman worried. But eventually, we expect yung IBP board na i-uphold nila ito. Attorney Trixie, anong naging reaksyon ng mga abogado pagkatapos nila makita yung defense team, very good at asking for procedure and evidence and technicalities, tapos ito nga nangyari kahapon na naging diretsong isang 3 oras na manifestation?
malinaw din sa mga reaksyon ng mga abogado din sa defense team na maraming either inilihim o hindi sinabi sa kanila ng kanilang mga kliyente. So in that instance, ang tingin natin dito is hindi responsable ang mga defense lawyers para sa ginagawa ng kliyente nila because he did it without the advice of counsel. Isa rin po sa mga naipahayag ng punong mahistrado kahapon ay yung dahilan kung bakit hindi niya i-declare sa kanyang SALN itong mga dollar accounts, and he cited yung confidentiality under the law. Ano po ang masasabi ng mga abogado dito? Ang tingin namin, ang strategiya niya dito ay humabol ng reasonable doubt or at least mabagabag yung isip ng mga undecideds dun sa Senado. So, as far as reasonable doubt is concerned, it was a good strategy, hindi lang talaga lumipad. Ang mga basa Gidote ay nasa mga kasama ni Carmen and Ana Basa, naroon nasa press con pa rin to answer questions from members of media. And the rest of the children, we were just happy kids, you know. Magpipinsan kasi kami lahat eh. So, yung sa Lipanto, yung bahay na yon. So, nung time na yon, the house is my lola's house, but that's where they lived. And it was a big house. They had maids and drivers. And sa totoo lang, kami sa Libis, nung time na yon, it was a farm. May mga baboy kami, we grew up in a farm. May mga manok. My dad was planting vegetables. So, sanay kami sa buhay na gano'n. Kasi nga, it's a farm. We fed the pigs. We fed the chickens. And we used to collect eggs from the, So, sa amin, yun ang simple